natin mga pastor, alam naman po natin yung ating pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? Lahat po tayo dito ay pinili. Sabi mo sa akin mo, pinili. Hindi pinili. Kasi pinilit lang yun. Pinilit ng pastor. Tayo po ay tinawag. Kaya sabi ko, ang purpose ng ating buhay, number one, love God above everything else. Ito talaga yung purpose ng life ng Kristiyano. Na tayo po raw, mahalin natin ang Diyos. Kung puso, kung kaluluwa, kung pag-isip at ng buong lakas. Paano ba natin mamahalin ang Diyos? Yung Diyos na hindi natin nakikita. Eh kung yung ating kapatid na nakikita, hindi natin mamahal. Hindi natin maibig. Kasi nga, huwag yung tingnan niya. At yan yung may mga kapintasan talaga yan. May mga ano yan. Meron pong makikita ng mga bating, no? Pero salamat, sabi ng Biblia, love God about everything else. Paano ba natin minamahal ang Diyos, mga kapatid? Ito po yung paraan ng pagmamahal sa Diyos, yung pagdalo natin sa gawain, sa ministerial. Bahagi po ito ng pagmamahal sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Kasi dito po ay nakapagpapalakasan tayo. Nagkakaroon tayo ng encouragement sa bawat isa. Kapag tayo dumadala, sabi ni Hebrews 10, verse 25, huwag nyo kaligtaan ang pagdala sa pagtitipon. Diba? Sabi daw, encourage po na natin. Ang tanong, tingnan mo yung katabi mo, na-encourage ka ba dyan? Pastor, nadi-discourage ka. Dapat na-encourage po tayo. Ako, sa totoo lang po, ako'y natutuwa sa mga pastor na ano. Yung mga pastor na talagang hindi mahilig umabsent. Okay, tuwan-tuwa ko sa mga pastor na ganyan. Ibig sabihin, meron silang commitment sa gawain. May commitment sila sa gawain ng Panginoon. May commitment sila sa Panginoon. Amen? Kaya napakalaga na tayo po ay mahalin natin ang Diyos. At kung minamahal natin ng Diyos, dapat put God first. Unahin natin ang Panginoon. Amen? Sino ba inuuna natin ngayon? Tinda ka ng tinda, Toy. Wala na si probinsyano ngayon, Batang Quiapo. Nako, tanda po natin, mas mahalaga natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi po ng salita ng Panginoon, sa Hosea chapter 6, verse 6, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunod. Yun ang gusto ng Panginoon. Na ang buhay natin ay talagang mahalin natin ang Panginoon. Paano ba natin namamahal ang Diyos? Paano natin niya ipapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kayo, bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang pastor, bilang isang Kristiyano, paano natin maipapakita yung pagmamahal sa Panginoon? Pagmamahal sa salita. Pero alam ko talaga, huwag tayong gumawa ng kasalanan. Huwag tayong gumawa ng mali. Ito po naman talaga yung ayaw ng Panginoon sa buhay ng mga Kristiyano. Yung paggawa ng kasalanan, ito po yung nagiging daan kung bakit ang Diyos po ay, kung minsan salit na tayo ay pagpalain, namumuhi ang Panginoon sa kasalanan. Amen? Kaya mahalaga po, mabibigyan natin ng pleasure ng Panginoon kapag siya po ay minahal natin. Pangalawa, you bring pleasure to God when you trust Him completely. Kung nagtitiwala ka sa Diyos. Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Hebrews 11 verse 6, di ba? Sabi ng Biblia, ang Diyos po ay hindi nalulugat sa mga taong walang pananalig sa Kanya. Dapat maniwala kang may Diyos. May Diyos po tayo na buhay. At kami nga po sa kasalukuyan, sabi nga ng Bible, Psalms 147 verse 11, the Lord treasure the people who honor Him. Ang Panginoon po daw ay ang mga tao na nagbibigay ng karangalan sa Kanya ay treasure ng Panginoon. Sabi nito, the people who wait for His faithful love. Na yung mga tao naghihintay sa yung katapatan ng Panginoong Jesus. Kaya nga po mga kapatid, kita natin si Saul, siya po ay ni-remove at pinalta po ni David. Bakit po? Sabi ng God said, I have found David son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Kaya nga po, si David ay tinagurian the man after God owns heart. Ang taong napakalapit sa puso ng Diyos. Bakit po? Bring pleasure to God. Si David, ang alam ko talaga ay, siya po yung the best musician. Sa dami ng aklat ng mga awit na kanya nilikha, talagang worshipper talaga si Haring David. At ang Haring David na ito ay talagang napakalapit sa puso ng Panginoon. Sino ba rito mga worshipper? Hello? Kahit pangit ang boses, okay lang yan. Kasi hindi naman tinitingnan
Hindi nga pinapakinggan ni Diyos yung tinig na basag, pusong basag ang pinakinggan ng Panginoon. Amen? Hindi yung basag na tinig, pusong basag. Kaya nga po mga kapatid, you trust God completely when you recognize that He knows what the best for your life. Totoo po yan. Kami po'y nagtitiwala lang sa Panginoon. At bunga po noon, kita naman namin no, na kapag tayo pala ay nagtiwala sa Diyos, yung mga bagay na hindi natin hinihiling sa Panginoon, pwede naman niyang ibigay. Kung meron kang pagtitiwala sa Kanya. Kami po sa buhay namin, dumaan po kami sa mga matinding, parang dumaan kami sa Egypt. Mahirap po yung buhay namin noon, pero pag pala naglingkod ka sa Panginoon, ibang klase pala pag yung tinotoo mo yung pag-serve sa Kanya. Pag ginawa mo po yun, nakikita mo yung blessing talaga. Hahabol po sa iyo. Hahabol sa iyo pagpapala ng Panginoon. Ewan ko lang sa iba, bakit hindi nyo na-experience ito? Ang importante rito mga kapatid, meron tayo talaga. Yung full surrender, yung total obedience. Importante po talaga yun. Nung natutunan ko po yan, yung totoong pagsunod, kahit mahirap, nagba-Bible study po ko noon, ilan ang Bible study ko? 4 yun sa loob ng 1 linggo. Humahayo po ko, nagbibiyaya ako sa umaga, sa gabi, Bible study. Ganun po yung naging routine ng buhay ko na. Mahirap kasi ang pamilya ko, ilan po yung anak ko ng 3 at that time. At talagang napakahirap po na buhayin. Magbuhay ng ganung pamilya na wala kayong tirahan na sarili. Walang nangungupahan lang po ko ng palipat-lipat. Pero yun, sa ginagawa ko, nakita po ng Lord yun eh. Teka muna ba, itong anak ko nito, kahit nahihirapan, pero ando pa rin sa gawain. Kasi ang commitment ko sa Panginoon, nung pinagaling niya ako sa sakit ko ng colon cancer, ang talagang sinabi ko sa Diyos, yung aking pangako sa Kanya, Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Yun lang po yung nakita talaga ng Panginoon. At yun lang po yung bagay na sinusunod ko, yung ipinangako ko sa Kanya. At nakakatuwa po nun, binless po kami ng Panginoon. Paglipas ng ilang panahon, bagamat dumaan kami sa wilderness, pero nakakatuwa pagdating po namin sa sarili naming lugar, sa sarili naming komunidad, sa Masilip. Doon kami pinagpala ng Diyos. Kung saan doon ako isinilang. Mahirap po yun. Mahirap po na ang isang propeta ay paniwalaan sa sarili niyang bayan. Totoo po yun, walang maniwala sa akin. Kasi panubado po ako yun. Marami po akong binugbog sa amin. Marami akong natutukan ng baril. At yung lugar po ng eskwelahan, nadadala ko po ng ano yun. Wala ako, buti, hindi pa uso yung shabu. Mariwana pa noon. Nire-rape po yung eskwelahan dahil sa akin. Nagdadala ako ng maraming mariwana. Nire-rape po yun ang PC dahil sa kagagawan ko. Pero salamat sa Lord. Bagamat doon din ako nag-landing sa lugar namin, hindi talaga ako maniwala. Pastor na yan. Talagang maamis niya sa gawa ng himala ng Diyos. Yung lugar na constante, parang isinusuka ka, pero doon, sinusuka ka pa rin natin. Ngayon, tinatanggap ka na bilang isang lingkod ng Panginoon. Amen? Pinagpala kami ng Diyos at talagang nakita ko pa yung blessing. Saka naman nakakita ng, kita ko na talaga yung salitang obedience. Importante po yun. Yung pagsunod na yun. Total obedience sila. Sinunod ko na talaga ang Panginoon sa buhay namin. Kung ano yung pinapagawa niya sa amin. At nakita ko yung pagpapala, nabigyan kami ng bahay. Ngayon, nabigyan kami ng church, pinapaayos na yung church. Yung church po ay hindi basta gano'n lang. Pinapaayos talaga ng maganda. Pag nakita niyo po yun, huwag niyo nang tingnan. Maganda po. At siyempre, ang nakita ko talaga dito ay yung pagpapala ng Panginoon kapag tayo ay natutong sumunod at magtiwala sa Kanya. Kaya ikaw, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon na pinaglilingkuran mo. Huwag kang ayaw. Bagamat dadaan ka talaga sa mga challenges sa buhay, pagtiwalaan mo ang Diyos. Katulad niyang inuupuan mo ngayon. Kung wala kang tiwala dyan, upo niya, hindi ka upo dyan. Kung yan ay tigo 140 lang, hindi ka upo dyan. Pero mabuti lang, tigpo 400 niyang inuupuan niyo. Kaya medyo may tibay. Amen? Si Lord, masigit na dapat natin pagtiwalaan. Amen. Hallelujah. Bring pleasure to God when you trust Him completely. Pangatlo, sabi nga, tandaan niyo po, sabi ng Psalms 147 verse 11, ngunit sa mga may pagkatakot sa Diyos, kasiyahan niya yung labis.
Sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Kung may tiwala tayo sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon, tandaan niyo po, ang Diyos po ay nalulubad sa atin. Amen? Pangatlo. Ang pangatlo po, you bring pleasure to God when you obey Him. Kapag tayo po ay sumusunod wholeheartedly, buong puso. Paano ka ba sumusunod? Yung 99%, hindi pa yun eh. Dapat 100% na sumunod ka sa Diyos. Sabi lang, here is what it means to love God. We love Him by obeying His command. Pagsunod sa Kanyang utos, kapag tayo sumunod, sabi ng 1 chapter 5, verse 3, we can be sure that we know Him if we obey His commandment. Ano bang utos ng Diyos sa atin? Magsipag po tayo. Umayo, mangaral. Yan po talagang pinapagawa. That is the Great Commission. Di ba? His last command is our first concern. Ano po yan? Matthew 28 verse 18. Go ye into all nations and preach the gospel of salvation. Baptize Him in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Turuan, sumunod sa lahat ng pinag-utos kasi niya. Sabi na parang ako'y kasama yung hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kasama naman natin ang Lord. Bakit ka matatakot? Kailangan sumunod ka buong puso. At pag natulong ang sumunod, I assure you mga kapatid, kapag tayo po sumusunod sa kautusan ng Panginoon, pagpapalain niya tayo. Sabi ng 1 5, verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Kapag sinusunod natin ang utos ng Diyos, sabi, hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. Sapagkat napagtatagumpay ng mga anak ng Diyos sa libutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Amen po? Kaya mga kapatid, sabi ng 1 chapter 2, verse 3, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig na mabagas sa Diyos. At dito makikilala ko sino ang sumusunod sa Panginoon. Sino ang nagmamahal sa Diyos. Amen po. Masunurin po ba tayo? Maging masunurin po tayo. At tandaan na, pag naging masunurin po tayo sa Panginoon, lahat ng bagay na kailangan po natin, si Lord ang bahala. Kapag ikaw ay sumunod sa Kanyang pinag-uutos, si Lord ang taya. Lagi niya na binabagit ni Bishop yung Levi. Pag tinawag ka ng Diyos, kahit saan ka pumunta, Diyos ang taya. Totoo po yun. Kaya ngayon, napatunayan ko, talaga Lord, ikaw nga po ang taya. Pinatapos ko yung aming building sa Kasalukuyan, sabi ko nga, ang kasunod dito, aircon na, gaganda na po yun. Sabi ko nga, praise the Lord. Mula dun sa wala, napakaliit na kubo, ngayon ay nabuo po yung isang simbahan na magiging convenient po kami sa pagsamba sa Panginoon. Amen po? Amen. Sumunod po mga kapatid, panghuli, tandaan nyo, to know Him is a reference to intimate fellowship na kailangan po natin sa Panginoon. Obedience is rooted in love. Ito yung requirements for ongoing deepening fellowship with God. Mga kapatid, panghuli na lang po. Tandaan po natin, you bring pleasure to God when you fulfill His purpose. Ano ba yung layunin ng Diyos sa buhay natin? Lahat po tayo may pagkatawag ang Panginoon. At ang layunin ng Diyos sa buhay natin, dapat maganap po yun. Sabi nga ng Biblia, ito po Philippians chapter 4 verse 12. Ang linaw po ng binanggit po dyan, dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I am away, sabi ni Paul, it is even more important, work hard to show the result of your salvation. Obeying God with deep reverence and fear, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Kaya nga po, you bring pleasure to God when you fulfill His purpose. Ang layunin ng Diyos, ganapin po natin sa buhay natin. Kapag ginawa po natin yan, sabi nga, God is smiles when we do what He created us to do. Kung yung pinapagawa nila, pag ginagawa po natin yan ng maayos, ginagawa natin ng masaya sa buhay natin, ano yan, napapangiti natin ng Diyos. Amen? Napapasaya natin ang puso ng Panginoon kapag tayo puro ay sumusunod. Tandaan natin mga kapatid, you bring pleasure to God when you love Him above everything else. You bring pleasure to God when you trust Him completely. Pangatlo, you bring pleasure to God when you obey Him wholeheartedly. And lastly, you bring pleasure to God when you fulfill His purpose. At alam po natin, kaya po tayo nabubuhay sa ngayon,
ay pinapagawa ka ang Panginoon. Kasi kung wala nang ipapagawa ang Diyos sa iyo, kukunin ka na niya mamaya. Amen? Totoo po yan. Kasi may lamunin ko si Ruth eh. Kaya mabuhay ngayon, malakas ka pa ngayon. Maglingkod ka, mag-serve ka sa Panginoon, mag-uminto. Kahit maraming mga balangin, maraming mga challenges sa buhay, magpatuloy ka, wag kang hihinto. At alam mo, kapag natapos mo na yan, na-fulfill mo na yung purpose ng Panginoon, yan ka na niya kukunin. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, marami po salamat sa iyong mga salita. Amin po hiling, Lord, na kami bilang mga likod